Hello guys! So, welcome back again sa ating channel. And today, babalik tayo sa year 1990s. Dahil meron tayong product na sinauna. Nakita ko siya nung mga elementary pa lang ako. Maraming gumagamit nito. Before sa sa barangay namin. So, nakita ko to sa usually sa mga drugstore dati, sa mga butika, nagbebenta itong item na to. So, ang product na to ay itong Mena. So, before ang Mena is meron silang pink version. Yun yung unang-unang lumabas. And then, lumabas to si Pearl White. So, ayun. Nakatry na ako before ng Mena Pink. Pero itong Pearl, Mena na Pearl White, hindi ko pa siya na-try. Usually ginagawa ng dati sa pag-apply ko ng Mena, nilalagay ko lang siya kahit umaga at paggabi. Ito yung packaging ng Mena Natural White natin. Ayan, buksan natin sa loob kung ano yung laman. Yes, yan yung laman niya. And white. Halos wala siyang product label. Nakalagay lang niya is Mena dito sa pinaka-cup niya. And then, wala naman siyang laman sa loob aside from this product. So, ang label niya is nandito lang talaga sa harap. Ayan, nakalagay Mena Natural White Pearl Cream. And then, dito, ayan, ang Mena Pearl Cream Whitening Cream enriched with vitamin E and pearl powder make the skin supple and give a healthy glow. So, direction for use. Use every day. Apply it gently onto your face, neck in the morning before makeup and in the evening before bedtime. So, BFAB approved din siya. So, ano yung ingredients niya? Isa lang to sa mababasa ko dito, no? Beeswax, vitamin E, titanium dioxide, lanolin, white mineral oil, isopropyl myristate. Myristate ba yung tawag dyan? Ang pagkabasa. Ayan. Glycerin, stearic acid, methyl paraben, propyl paraben, perfume, glycerin, monosterate, tea tree oil, pearl powder, kojic acid. So, may pampaputi siya kasi nakita kong kojic. So, usually kasi yung kojic pampaputi. So, mild and gentle formula for everyday use. So, galing siya na Thailand. Akala ko before, yung Mena is local. Galing pala siya na Thailand. So, ayan si Teddy. Pinatong ko lang yung ano ko. Okay. So, ayun siya. Ang sabi dito, whitening cream enriched with vitamin E. So, meron din magiging maputi din yung face mo, make your skin supple, and give a healthy glow. So, yun yung nakalagay nila dito sa kanilang box. And, ayun, natural everyday ginagamit. So, itry na natin. Ayan, medyo ba? So, malinis na yung face ko. Walang nakalagay yan dyan. Pero may lipstick tayo and eyebrows. And, ayan. Meron tayong mga, laki ng pimples ko. Grabe. So, meron tayong mga dark skin spots na nakikita nyo sa skin ko, sa face. And then, meron dito. Sus, ang dami kong pimples. Ano ba nangyari sa mukha ko? Ayan, Tapos, oily din siya dahil mainit ngayon, di ba? So, ang gagawin ko, ilalagay ko lang tong Mena na to sa, sa face ko. And then, ayun, itatry lang natin siya kung papaano yung kinalabasan ng Mena, kung may pagkakaiba ba siya before dun sa pink version nila, no? So, ayun, buksan na natin to. Ay, ito lang yung laman niya, guys. Ayan. Pinakita ko na rin kanina yung natin, no? Yung ating unboxing nito, no? At ayan siya. Parang ang kulay niya is cream. Ayan. Parang may pagka-yellow undertone. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, ganyan.
So, halos ganito din before yung kulay pink nila na nilabas ng unang-una sa market ng mga year 1990s, mga ganyan. So, pero nakalagay siya sa pink tapos meron siyang puti dito na naka-label. Ayan. Hindi ko lang alam kung may pagkakaiba to before dun sa isang mena na kulay pink. And then, sa amoy, ang amoy niya is parang cream na parang amoy gamot. Ganon ang amoy niya. Hindi ko ma-explain yung amoy, pero basta iba yung scent niya. Basta kakaiba siya. Parang may gamot siya na something sa ano, na nakalagay dito. Yun. Iba talaga yung amoy niya. So, pag inano mo siya, yung kamay mo, pag nirub mo, creamy siya. Ayan. So, puting-puti. Ayan. So, tingin ko, mag-oil up yung face nyo. Kasi ganito siya. Dewy. Ayan. Ilagay na natin siya. Nahin natin dito. Kunti lang, no? Baka magkaroon tayo ng ano. By the way, guys, baka naisip nyo ay ako ay naka-topless. No, meron po akong damit sa pang-ibaba na naka-tube ako, guys. Kasi mainit. Ayan. Hala, puting-puti yung mukha ko. Nako, delikado to sa mga oily skin. Baka mag-oil up tayo mamaya. So, dapat ito talaga, guys. Kapag gumamit kayo nito, maglagay kayo ng pulbo. Ito yung laging, ang ginagamit ko dati. Pag gumamit ako nito, maglalagay ka ng pulbo. So, parang wala rin pinagbago yung kanyang ingredients kasi parang ganun pa din naman. Yung amoy niya walang pinagkaiba. Yung texture niya ganun din. Pag nilagay mo to siya sa mainit na dapat nakalagay to lagi sa ref. Kasi kapag nilagay mo to sa ano lang, diyan lang sa tabi-tabi, malamang matutunaw siya. Lalo na ngayon na sobrang init. Ayan. Ito yung kabila kong face na nalagyan at yung kabila ay hindi pa. So, ito, sobrang puti yung face ko. Ayan. Napakaduwi talaga niya. Sobrang creamy. Tama nga siya, guys. Nagmo-moisturize yung face mo kapag ka naglagay ka nito. Ayan siya. Sobrang lambot. 'Di ba? Ang lambot niya. Hindi mo siya makita sa camera, guys, pero pag pinil mo siya, malambot talaga yung face mo. So, malamang maganda to siya pag nilagay mo siya sa gabi. Pero pag umaga, malamang magmamantika ng todo kung bonggang-bongga yung itsura mo, yung face mo. Ayan. So, ayan na siya sa kabila. Lagyan na rin natin siya sa kabila, guys. Ayan, i-round lang natin siya, round. And then, ilagay natin. Oh my God, yung buhok ko. Ayan. Kunti lang yan, guys, ha. Kunti lang talaga yung tinatap ko sa face ko. Ayan. So, tama na yan para ano. Tapos, ano na lang natin ganyan. Pataas yung pag-rub. Para yung mga wrinkles natin ay nababanat. Ayan. Oh my God. Lagyan natin dito para mag-fair naman siya. Pero sobrang puti talaga siya, guys. Ayan. Ang aking leg ay parang lumutang. Kaya lagyan na rin natin dito. Para hindi naman siya, ay, ang puti ng mukha mo. Tapos yung leg mo ang itim, parang ganon. So, dapat pantay siya. Para hindi naman nakakahiya na hindi pantay yung ano. Kasi pangit, diba? Parang lutang yung face mo. Tapos yung leg mo, ayun na. So, huwag natin lagay dito sa crease, guys. Kasi nag-ano siya. Mag-oily siya. Ito yung ginagawang foundation dati ng nanay ko. At ang
totoo guys, before, nang high school ako, ninanako ko itong mena ng nanay. Tapos, nilalagay ko siya sa face. Tapos yung lipstick niya, napupulong niya siya. Hindi alam ng nanay ko yan, kaya huwag kayo naghahanap siya ng lipstick. Sabi ko, hindi ko alam, wala akong alam. Tanong mo sa kanila, tanong mo sa mga kapatid ko. So, ayan na, ang ating so, hindi na rin masama guys. Tama siya. Tama ang kiniklaim nitong mena. Nakakapag-moisturize siya ng face. Pero, beware sa mga oily skin kagaya ko. Dahil malamang at sa malamang mag-oily kayo. Ayan. So, hindi pa siya ganun kainit. Pero mamaya, nafe-feel ko na, ayan, oh, ang pawis ko. Naglulusang na. So, mamaya, shabu-shabu na yan dito sa mukha ko. Kaya, ang gagawin natin na guys, is lalagyan natin lalagyan pa ba natin ng pulbo? Hindi na siguro na. So, ayan na yung pinalabasan niya guys. Ayan, kumikintab na yung ilong ko. So, hindi naman natin siya sinasabi na pangit yung mena. Actually, maganda talaga siya. Maganda siya kasi, bakit maganda? Kasi hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa market. Marami pa rin ang bumibili at naghahanap sa kanya. So, kaya siya nakapagpalabas ng ganito. Dahil marami siguro silang nakita rin na improvement. Kailangan silang sumabay, ganyan. So, meron silang nag-discover ng ibang ingredients na siguro mas nakakabigay ng mas epektibo pa sa product nila. Kaya nagkaroon sila ng ganito. Or, masasabi natin na in-demand talaga sila before, and then ngayon, siguro, dahil marami pa rin naghanap sa kanya, nandito pa rin siya. So, kung gagamit pa ako ulit ng mena, yes, gagamit pa ako. So, ito, ubusin ko itong isang container na ito kasi sayang. Ilalagay ko lang siya every night before ako matulog. And, dahil maganda naman talaga siya, nakaka-moisturize siya ng skin. Ayan, oh. 'Di ba? At before, nang gumagamit ako ng Mena Pink, it was long time ago. Elementary, no, not elementary. High school gumagamit ako kasi elementary, baka mabugbog ako ng tatay ko. Pag nakita nilang puting-puti yung mukha ko ng Mena, 'di ba? Kasi sobrang higpit nila before. So, ang alam ko noon, high school ko ginagamit yung Mena ng nanay ko. So, high school, nilalagay ko siya sa gabi. Kasi kinukuha ko siya. Kasi hindi mo makuha pag umaga. Kasi nakatago sa baul. Ayun. So, ayun lang. At masasabi ko talaga na pagkagising mo, talagang fresh talaga yung skin mo. So, kaya before, laging nauubos yung Mena ng nanay ko dahil ginagamit ko nga siya. So, nagustuhan ko siya. So, wala pa akong alam noon regarding makeup, regarding kung ano-ano man, regarding sa mga lumalabas na produkto, ano ba siya, maganda ba siya. Basta nilalagay ko lang siya sa face at nakikita ko naman na epektibo siya. So, after that, hindi na ako nakagamit. Until now na lang na nakita ko siya sa Mercury. And then, nagtry ko sa, may Mena pa pala. So, before kasi may nakita ko, sabi ko, bakit iba na yung Mena? Ano ba yun? Fake ba yun? So, may Mena na ganito, na white. Kaya, ayun, doon lang lumabas na kukuha ko ng ganito at itatry ko ulit. At nandito na tayo ngayon. So, ito na-try ko na. So, ayun guys, yun lang yung thoughts ko para dito kay Mena. And sa tingin ko, okay naman siya. At hindi ko naman sinasabi na wag kayong bumili ng Mena. Pero kapag ka-oily skin nga kayo, mag-ingat kayo at dahil mag-oil up talaga kayo para dito. Kasi masyado siyang dewy, creamy siya. So, kapag ganito mainit ang panahon, kagaya ngayon sa Pilipinas, masyadong mainit at summer na. So, ang dati kong ginagawa is nilalagyan ko siya ng pulbo pag lumalabas ako. So, ayan lang guys. Kung nakapag-try na kayo ng Mena before,
kung ano yung reaction nyo dito sa mena na to. Please comment down below. And, ayun, maraming salamat sa panonood nyo ng video natin. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Be supportive lang sa lahat ng mga So, be supportive tayo sa lahat. Good vibes lang. And, again, thank you so much. And see you again on my next video.